Makalipas nga ang ilang araw, ay nailibing na nga ang matanda. Unti-unting nakalimot na rin ang lahat. Dito nga ay susubukan nilang mag-move on at sa panibagong panimula. Dito nga ay babalik na itong si Annalyn sa Apex upang doon na nga ituloy ang kanyang residency dahil sa kanila naman ang Apex. Kakaroon nga ng pidida ang buong Estridge dahil aalis na nga itong si Annalyn doon. Dito nga ay dumalaw itong si RJ upang abutan itong si Annalyn ng bulaklak para ibigay sa kanyang mismong dispedida. Hindi naabutan ni RJ ang kanyang anak dahil meron nga itong ginagawa sa OR at nakita nga niya itong si Lynette. Minabuti na lang ni RJ na iwan ang bulaklak dito nga kay Lynette. Pero nga kasi silang panauhin ng kanyang tita Giselle. Kaya minabuti na lang niya na iabot na lang ni Lynette sa kanyang anak. Tutal siya ang naroroon. Sa may di kalayuan, ang hindi niya alam ay nakatingin pala itong si Doc Carlos. Alam na ni Carlos na yun ang punto nitong si RJ. Hindi man siya galit, ngunit pansin mo kay Carlos na iba ang kanyang mga titig dito kay RJ. Selos pa rin siya tuwing lumalapit si RJ dito nga kay Lynette. Sa kabilang banda, dumating na nga ang araw na bumalik na nga itong si Annalyn sa loob ng Apex. Dito nga ay inintroduce na nga siya ni Giselle sa kanilang ospital. Yung masaya ang lahat dahil bumalik na nga si Annalyn sa ospital na yun. Maging ang kanyang mga kaibigan sa loob ng Apex ay tuwang-tuwa sa kanyang pagbalik. Binati rin siya nitong si Zoe. Sinabi ni Zoe na naging masaya siya at bumalik na nga siya sa kanilang ospital dahil sa wakas ay meron na siyang kakampi. Dahil di tulad ng iba dyan na parang may sungay umano sa ulo at lagi siyang inaaway. Palibhasa umano, like mother, like daughter. Tinititigan niya si Giselle at ito ngang si Justine. Nisik ang mga mata nitong si Justine at tinitigan siya pabalik. Sinabi ni Justine na kung like mother, like daughter, ay malamang kriminal din siya katulad ng kanina. Sa sobrang galit naman nitong si Zoe, ay muntik na nga niyang sabunutan ang kanyang pinsan na si Justine. Mukhang mabibigatan si Annalyn sa kanyang bagong buhay na tatahakin dahil nga sa dalawang pinsan niya nga hindi talaga magkakasundo. Palibhasa, kung anong ugali ng kanilang ina ay ganun din sila. Sila ang mga mini-mini to. Kaya't hindi talaga sila magkakasundo para silang aso't pusa. Makakatulong kaya ang presensya ni Annalyn upang magbati ang mga ito at magsitigil na ang away. Sa kabilang banda, isang mabuting balita naman ang nangyari kay Moira. Matapos nga siyang basahan ng Biblia ng isang kaibigan niya doon sa kulungan, ay tela naliwanagan ng kanyang landas na walang ibang makakatulong sa kanya sa panahon ng kagipitan at sa panahon ng pagkalugmok kundi tanging Diyos lamang. Magbabago na nga kaya ng tuluyan itong si Moira matapos kasi siyang makalabas ng kulungan nang ayain na nga siya ni Ninang. Nakausap na ba niya ang taong magbibigay sa kanya ng pera at nang makaganti sila sa ginawa ni Madam Lutos? Sinabi ni Moira na wala na siyang plano na gumanti sapagkat nais na niyang magbago ng tuluyan. Malaking himala nga ang nangyari kay Moira na siyang hindi ka panipaniwala, isang Moira Tanyag handang magbago. Kabilang banda, kagaya ng kanyang ina ay may plano rin itong si Annalyn kung bakit naroon siya sa Apex ay dahil gusto rin niyang masubaybayan si Zoe. Alam niyang may tinatago silang dalawa ni Carlos. Dalas nga niya makita itong si Carlos at itong si Zoe na laging magkausap. Maliban pa roon ay laging tumatawag si Zoe dito kay Carlos na siyang kahina-hinala na para bang ama niya itong si Carlos. Malalaman kaya ni Annalyn ang katotohanan yun?